Sa mundong ating ginagalawan, may mga bagay tayong di maintindihan. May kwento akong babasahin sa inyo at sana magustuhan nyo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pumunta si Kudog sa lugar ng kanyang lola para magbakasyon. At habang binabagtas niya ang daan patungo sa lugar ng kanyang lola, napansin niyang mayroong nagbago doon, lalo na sa mga taong nakatira doon. Kita niya kasi na di na nagsasalita yung ilan sa mga taong iyon. Animoy parang naging isang tahimik na lugar ang dating masayang baryo. Pansin rin ni Kudog na wala na yung mga dating nakatira doon. Nang biglang may humarang sa kanyang harapan, isang matandang lalaki. Ibang klase yung pula ng mga mata nito. Nang biglang may isang, "Abay, Ringo, lubayan mo yung apo ko." Kung di nga nagkakamali, boses yun ng lola ni Kudog. Dahan-dahan namang umalis yung matandang lalaki habang palingon-lingon sa kanya. At para bang may kung anong mga salita pa itong binibigkas na di niya maintindihan. Walang ano-ano, agaran siyang ipinasok ng lola niya sa loob ng pamamahay nito. Nang makapasok na nga sila, agaran naman siyang niyakap ng kanyang lola nang napakahigpit. Habang yakap-yakap siya ng kanyang lola, may nakita siyang mga sisidlan na may lamang mga bagay na di niya mawari. Maya-maya pa, nagkwentuhan na nga ang maglola. Matapos ang mahigit kalahating oras na masayang kwentuhan, biglang napatanong si Kudog sa kanyang lola. Tinanong niya dito kung bakit wala na yung mga dating nakatira doon sa lugar nila. Nang biglang umiba yung simoy ng hangin, napatalikod ang lola ni Kudog at nagsalita ng, "Di ka na dapat pumunta dito, Kudog." Nagtaka naman siya ng sobra sa sinabi ng kanyang lola. Gawa ng kani-kanina lang, masaya pa silang nagkwekwentuhan. Hanggang sa tinanong niya ito ng, "Bakit po, lola? Di po ba kayong masaya na kasama ako?" Nagwika naman ng kanyang lola ng, "Yung mga nakita mo kanina sa labas, yung mga nakatira dito, di sila mga tao." Sabay silip nito sa siwang ng dingding. Sabay dahan-dahang lumingon sa kanya ang kanyang lola na nanlilisik ang mga mata. "Pero huwag kang mag-alala, apo. Di ka nila gagalawin o sasaktan hanggat nandito ako." Kinagabihan, di makatulog si Kudog dahil sa mga kakaibang nangyari. Maya-maya pa, may narinig siya na parang may nagsasalita ng pabulong. At nanggagaling yun sa silid ng kanyang lola. Nang sinilip niya ito, napansin niya yung lola niya na panay ang tingin sa labas ng kanilang tahanan. At para bang may kung anong salita itong binabanggit. Pabalik-balik rin ito sa paglalakad. Pansin niya rin na
may kung anong bagay itong pinupunas sa kanyang braso. Nang biglang lumingin ito sa lugar kung saan siya nakasilip. Mga isang segundo lang ang pagitan nun nang may isang napakapulang mata ang nakasilip sa sinisilipan niya. Tama kayo, mata yun ng kanyang lola. At sinabing, "Matulog ka na, Kudog. Huwag mo nang galitin ang lola." Sa sobrang takot niya, bumalik siya sa kanyang pagkakahiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, tinanghali na nang gising si Kudog. Di niya na rin alam kung papaano siya nakatulog. Nang ganun kahimbing, iniisip niya pa rin na baka pabiro lang ang lahat ng nangyari. Ngunit nagkamali siya. Nang makabangon na nga siya, pansin niya na may mga pagkainan na nakahanda sa pagkainan. Doon na rin ang kanyang lola na naghihintay sa kanya. "Halika na, Kudog. Kumain na tayo." Agaran namang umupo si Kudog dahil sa pagkasabik sa pagkain. Kita niya kasi ang mga nilagang karne na nasa lamesa. Akmang kukuha na sana siya nito nang biglang pinigilan siya ng kanyang lola at ibinigay sa kanya yung sinabawang gulay. "Huwag kang kakain ng kahit anong karne, Kudog. Ayaw kong maranasan mo ang mga sumpa na galing sa baryo. Pagkatapos mong kumain, iligpit mo na ang mga gamit mo at sasamahan na kitang bagtasin ng lugar palabas ng baryo." Ayon kasi sa lola niya, ayaw ng mga nilalang na tumagal pa sa lugar si Kudog. Gawa ng hindi nila kauri ito. Kinahapunan, ganun na nga ang mga nangyari. Sinamahan siya ng kanyang lola palabas ng lugar na yun. Habang naglalakad sila, pansin niya na may isang matandang babae na nakadungaw doon sa bintana. At nakita niyang may hawak-hawak yun, isang braso ng tao. At dahan-dahan yung ngumiti sa kanya. At nakita niya ang nagsisitulisan nitong mga ngipin. Nung malapit na nga sila sa labasan nung nasabing lugar, nakasalubong niya ulit yung matandang lalaki. At nagwika ito sa kanya ng, "Pasalamat ka, bata, at may kilala ka sa lugar na to. Kung hindi, ikaw sana ang magiging hapunan namin." Mahigpit namang hinawakan ni Kudog ang kamay ng kanyang lola. Nung mga oras na yun, nakaramdam na siya ng panghihina at pagkahilo. Di niya alam kung paano, pero biglang nanumbalik yung lakas niya nung may inusal ang kanyang lola at inihip ito sa kanya. Nang biglang nagsalita ang lola niya ng, "Huwag mo nang markahan ang apo ko, Ringo, kundi ikaw ang gagawin naming hapunan." "Abay, nagbibiro lang naman ako." Matapos ang lahat ng pangyayari, tuluyan na nga nilang natumbok yung lugar palabas. Nang biglang may nakita silang isang bus di kalayuan sa kanila.
At nagsalita ang lola ni Kudog ng, "Mahal na mahal kita, apo. Alam kong ito na ang huli nating pagkikita. At kung ano man ang mga nakita mo sa lugar, huwag mo na itong ipagsasabi kahit kanino." Matapos nun, mahigpit niyang niyakap ang kanyang lola. Nang bumusina na ang bus sa kinatatayuan niya, sumakay na nga siya. Pagsakay niya, tinanong siya ng mga tao sa bus kung anong ginagawa niya sa lugar na yon nang nag-iisa. Sobrang nagtaka naman siya, gawa ng di nila nakikita ang lola ni Kudog. Nang lingunin niya muli ito, kumakaway ito sa kanya nang nakangisi at namumula ang mga mata. Nang makauwi na nga siya, agaran naman siyang tinanong ng kanyang magulang kung ayos lang ba ang bakasyon niya doon. Sinabi niya namang ayos lang. Lumipas pa nga ang 1 linggo. Paminsan-minsan, naiisip pa rin ni Kudog kung totoo ba ang lahat ng iyon, na ang lugar pala ng kanyang lola ay baryo ng mga aswang. So, yun guys, napakaangas ng kwento, no? So yun, balik tayo sa umpisa. Panibagong kwento na naman. Sana magustuhan nyo at tuloy-tuloy na to. So paano? Yun lang mga kagantimpala. Hanggang sa muli.